Ramdam po hanggang sa press con ng laban ni Manny Pacquiao at Brandon Rios ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo kasunod po ng pagkakainitan ni Coach Freddie Roach at Alex Ariza. May ulat on the spot si Connie Sison. Connie? Yes, Pia, katulad nga ng nasabi mo, nadama pa rin namin kagabi ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, no? Dahil na rin sa naganap na away sa gym dito sa Venetian Hotel, Macau, kahapon ng umaga. Pero ngayon, Pia, ay medyo nagiging normal na, no, ang sitwasyon dito sa media center. Lumuhupa na rin yung diskusyon ukol pa rin dyan sa nangyaring awayan na yan. In fact, ngayon ay meron tayo mga kasama dito mula rin sa Pilipinas na magiging undercard naman itong si Manny Pacquiao dyan sa laban niya dito sa Linggo. Samantala, balikan natin ang mga pangyayari kagabi. Pia? Alright, so Connie, ano na ba yung mga kaganapan na inaasahan natin sa araw na ito? Kasi syempre, ang iniisip ng lahat kung magkita ulit o kung mag-cruise muli yung landas ng dalawang kampo, no, baka magkainitan ulit at baka sunod-sunod o tuloy-tuloy na to hanggang dun sa mismong laban. Yes, alam mo, Pia, ganyan din talaga yung pangamba ng marami sa amin dito, no? In fact, dama ng mga taga-media kagabi yung tensyon, hindi lang dun sa mga magkabilang panig, ano, nakikita natin yung tensyon, ano? Pero, of course, parehong grupo na rin naman ang nagsasabi, Pia, na wala namang magaganapang part 2. Ayaw nila as much as possible, ayaw nila nang mangyari muli ang mga gulo na yan at na-beef up na rin ang security, no? Samantala, Pia, balikan ko lang dahil naririto na rin naman sa likod ko, no, ang undercard, no, na makakasama natin dito sa Macau, no, sa Linggo. So, naririto ngayon si Harmonito de la Torre. Siya ay tubo naman na CDO o Cagayan de Oro at ngayon ay residing in Gensan. Nakapag-train syempre pa under syempre sa team ni Manny Pacquiao, no. So, kamusta? Nako, at naririto na tayo ngayon, Harmon, sa Macau. Ito ay first time mo dito? Yes po, first time, masaya po. Masaya ka. Wala namang kaba? Meron ba? Meron. Meron. Ano bang kinakakaba natin, Harmon? Siyempre, hindi ko pa nakikita yung kalaban, yung pag-akyat sa ring. Iba yung pressure. Oh, international na ito, kumbaga parang gano'n, ano? Opo. Pero ikaw ba kumpiyansa ka na ito ay magiging tagumpay ng Pilipino? Sa namanalo. Pagdadasal ka namin, Harmon, ha? Siyempre, yan naman din ang hangad namin. Basta, of course, gusto rin siyempre natin masabi, Pia, no, na ino-offer din nitong si Harmon ang kanyang laban daw sa mga nabiktima rin ng typhoon at siyempre sa iyong pamilya, di ba? Yes po. Oo. So, importante yung... Importante po yung sa pamilya at saka yung sa nasalanta ng bagyo. Okay, good luck sa iyo at syempre sa iyong team na sumusuporta para manalo tayo dito sa laban na ito, ha? Mga kalaban mo ay isang taga Jakarta, Indonesia. Alright, maraming salamat. Yan po naman si Harmon. At meron pa tayo piyang isa pang undercard na Pilipinong lalaban. Yan naman si Dan Nazareno na tubong Pampanga. Samantala, Pia, eto na at papakita ko sa inyo itong report na ginawa ko naman ukol doon sa press conference kahapon. Panoorin natin ito. Alright, Connie, teka, nagkakaproblema lang tayo, no, dun sa pag-roll, no, nung iyong material. Pero balikan ko lang muna yung undercard na kasama mo, si Harmon. Anong magiging impact nito kapag nanalo siya sa laban na ito? Although minsan kasi usually, di ba, non-title bout naman yung undercard. Pero kung manalo sila, pwede na silang sumabak sa susunod for a title fight. Tama ba? Well, ito, tatanungin natin ang kanyang manager, no? Siyempre, nandito ngayon ang kanyang manager. Unang-una sa lahat, ang tinatanong sa atin, ano, kung ano daw ang magiging impact naman ng pagkakapanalo halimbawa nitong si Harmon dito sa laban nito. Yung ito ay non-title bout, pero pwede na ba siya magkaroon ng laban sa susunod na may title na? Siyempre, ma'am, kasi itong nandito tayo sa pinaka-biggest stage ng boxing. Yes. Isang tagumpay sa kanya, malaking boost sa career niya. So, kaya mag-lead ng good things to bigger things. Yes, that's true. Harmon, handa ka ba dito sa ganitong klase ng napakalaking laban para sa opportunity ito, di ba? Ano po, handa na po. 100%. 100% na po. Yun. At syempre, Pia, alam mo, 19 years old lang tong si Harmon at siya talaga ay nag-train nga. No? Kasama mo rin syempre sa pag-train lahat ng mga nandoon sa Gensan, ano? Kasama ng Team Pacquiao, ganun ba? Oo.
Team Pacquiao, kasabay namin Yes. palagi sa umaga. So, alam mo, maganda, interesting din na malaman, no? Dahil nakakasama-sama mo si Manny, no? Siyempre sa Gensan. Ano ba yung mga pinapayo niya sa'yo? Wag lang magpupuyat, tamang pahinga, tamang exercise, training, yan po. Yes. Meron pa ba siyang particular na pinapagawa sa'yo na dapat na ma-remember mo o maalala mo during the fight? Siyempre yung Panginoon, wag daw kalimutan. Ayun. So, Harmon, good luck at good luck din sa buong team ninyo, ha? Ayan, Pia. So, aabangan natin ang ating mga Pilipinong undercard na maglalaban-laban din, ano? Kasama syempre pa dito sa laban na magaganap naman sa linggo dito sa Macau sa laban ni Pacquiao versus Rios. Pia? Connie, yung laban ni Manny tsaka ni Bam Bam, ito ay gagawin ng tanghali, no? Kasi si Pacquiao tsaka si Rios, no, Connie? Yes. Si Pacquiao at saka si Rios. Tama yun, ano? Magaganap yan ng tanghali, no? So, magsisimula ang fight around 8 a.m. Yung mga undercard, yan, meron sila. Yan sila Harmon, tapos yung iba pang mga boksingero, no, na nakalinya, no? Pero sa 12 o'clock na dito din, syempre, at yan naman mapapanood din abroad, no? So, kaya daw na-move ng konti. Specifically, para sa New York, ay tamang-tama lang din yung panonood nila doon sa kanilang time zone, ano? So, maraming makakapanood. Hindi lang syempre dito sa atin, sa Asia, pati na rin syempre doon sa New York, kung saan talagang sentro, no? Itong sinasabing ang laban ng Pacquiao versus Rios. Alright, Connie, nako, ito talagang mukhang nagkakaproblema tayo doon sa material mo. Pwede mo bang ikwento na lang sa amin kung ano yung naganap kagabi doon sa press con? At talagang pa, 10:00 na ata ng gabi dyan nung ginanap yung press con? Totoo yan, Pia, no? Alam mo talagang nagkaroon ng tensyon, sabi ko nga sa'yo. Parang wala namang nagganap talaga na away or anuman. Pero dahil siguro alam ng lahat, Pia, na nagkakaroon nga ng kumbaga alinlangan din doon sa magkabilang kamo dahil sa nangyari nung umaga, nakikita namin na nagkakatinginan ang mga grupo, pero hindi naman natutuloy syempre dahil alam mo meron nang dineploy na 200 na mga security personnel dito sa Venetian Hotel sa magkabilang kampo para masiguro nila, Pia, na hindi nga ito magkakaroon pa ng part 2, no? At bukod dyan ay nakausap natin yung head security ng isa sa mga outsourced na company ng security ng Venetian Hotel na Pilipino rin, no? At sabi niya, bagamat Pinoy at ang puso namin ay nasa kampo syempre pa ni Manny Pacquiao, hindi namin po pwedeng gawin na magkaroon kami ng bias doon naman sa halimbawa pagpoprotekta doon sa kanilang trabaho naman din. Dahil parte ho yan, ang trabaho nila, syempre pa, sabi nga niya, no? At doon naman sa mga parte naman ng mga journalists na na-interview natin, sila ay talagang nakatutok ng husto, no, sa career ni Manny Pacquiao. 10 years, 15 years na nilang, kumbaga, pinapanood at sabi nga nila, ito daw nangyaring ito ay hindi daw ito basta masasabi natin na publicity stunt. Sabi nga nila, itong naganap na away daw between Alex Ariza at ni Freddie Roach ay talagang malalim ang dahilan at yan ay talagang hindi daw maaaring sinasabi nga one of the publicity stunts na hinihinala naman na iba, no? At bukod dyan, sinasabi nila na tahimik lang daw ang magkabilang kampo sa ngayon, nagpipigilan, pero maaari, sabi nga ng ibang journalist, na magkaroon pa ng ibang kaguluhan kung magkita-kita talaga. Kaya importante na syempre pa ay ma-beef up talaga ang security dito hanggang paglabas man lang, ano? Dahil alam mo, malaking grupo ang Team Pacquiao, ganun din. Siyempre, ito namang team ni Rios. At minsan, hindi na lang nga ayan about Freddie Roach and Alex Ariza, no? Dahil may mga sentimiento, lalong-lalo na yung Team Pacquiao. May ilang miyembro tayo nakakausap na particular silang galit, no, kay Alex Ariza na dati naman nilang kasamahan. Pero, Pia, ang napaka-importante pa dyan ay doon sa speech ni Manny Pacquiao kagabi sa kanyang press conference dito sa Venetian Hotel sa Macau ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili, no, na talagang banggitin sa kanyang speech yung tungkol sa naganap na away. Ang sabi niya, paalala niya na ito ay hindi magandang ehemplo yung nangyari daw kahapon ng umaga, lalong-lalo na dahil itong
kanilang industriya, pang sports naman talaga dapat. So hindi dapat ito hinahaluan ng anumang personal na bagay. Ano? At ang sabi niya pa, dapat talaga mag-move on, to learn to forgive. And yun nga, talagang more on the spiritual side of things ang kanyang kumbaga sinasabi sa mga magkabilang kampo. Bagay na sinang-ayunan naman ano, ng, of course, itong si Robert Garcia na coach nitong si Brandon Rias at unang nakasagutan ni Coach Freddy Roach. Ang sabi niya, there won't be any more part 2 na inaasahan sa awayan na ito. Definitely, hanggang sa maaari, magpipigil at magtitimpi ang bawat kampo. Sabi nga niya, basta wala lang daw talagang mauna. Dahil ibang usapan daw kung may mauna na. Ganon din ang pahayag naman nitong si Jerry Peñalosa, kaibigan ni Manny Pacquiao. At masasabi na rin na syempre taga-suporta ng Team Pacquiao. Sabi niya, basta wala lang mga umpisa doon sa team naman ng kabila. So wala daw magaganap na kahit na ano pa mga aberya. Pia? Connie, maraming salamat sa iyo. Si Connie Season po live mula sa Macau.